Maraming mga nagtatanong sa akin, bakit ba ako nag-resign bilang isang housekeeper sa Japan? At ngayon, sasagutin po natin yan isa-isa. Pinakaunang reason, at ito din yung pinaka-main reason, ay ang salary. In my previous company, maliit sila talaga magpasahod. And yung tipong sahod mo, hindi siya kapantay doon sa pagod at effort na binibigay mo. And nito ko lang din na-realize na sobrang importante yung time. At siguro marami din sa inyo na magtataas yung kilay. Bakit nga ako tumagal ng 5 taon sa company ko? Unang-una, yung batch namin ay inabutan ng pandemic. 3 years po nagsarado ang border ng Japan. And 3 years din, mahirap lumipat-lipat ng company dito sa Japan. Kaya unang-una doon, tumagal ako ng ganito katagal. The second one, nawala yung papa ko. Kaya kailangan ko talaga din magstay ng matagal dito sa company para makabangon. Kasi ang dami ko ring utang sa company. And dun sa Pilipinas, bago ako pumunta rito. Kaya din tumagal ng ilang taon dahil sa sobrang liit ng sahod, mahirap habulin yung inutangan mo sa Pilipinas. Yung kada buwan mo na sahod, hindi mo alam kung paano pagkakasyahin dahil nga sa maliit yung sahod. Oo, walang placement fee dito sa Japan, pero yung paglalakad ng mga requirements, gagastusin mo dito ay malaki din. Pangalawa, yung previous company ko hindi nagbibigay ng bonus. At limited lang din yung vacation leave namin. And yung mga benefits na kailangan natin bilang isang empleyado ay hindi masyado natutugunan ng previous employer ko. Yung to the point na naiinggit kami sa mga trainee and naka-SSW visa dahil meron silang Golden Week, which is tumatagal ng 1 linggo. While kami nagtatrabaho, no work, no pay, at wala ding double pay. Yan yung isa sa mga reason din na nag-resign ako. Next, ilang beses na po ako na injury, pero na isang support, wala man lang silang binigay sa akin. Yung mga injury ko po ay galing sa work. Opo, meron po mga insurance dito pero hindi po nila inasikaso. Yung tinatawag po dito na Rosai, hindi po yun nabigay sa amin. Yan din po yung isa sa nakakalungkot sa previous company namin dahil mahirap nga din silang kausap tungkol sa mga ganitong bagay. Marami akong mga katrabaho na tiniis na lang yung sakit. Yung mga injury nila sa legs, sa braso, ininda na lang talaga nila. Kasi nga dito, no work, no pay. Kahit na na-injury ka pa, wala ka pa ring sasahurin. And sa sobrang mahal ng cost of living dito sa Japan, kahit na masakit na yung nararamdaman mo, papasok ka pa rin. Kasi nga, wala kang sasahurin. Mahal yung upa dito, mahal yung mga pagkain dito, at syempre, meron pa tayong sinusuportahan sa Pilipinas. Isa yan sa nakakalungkot. At in my 5 years of contract sa company ko, 2 beses ako nakuhanan ng tubig sa tuhod. And yung mga panahon na absent ako, ni pisong duling, wala po silang binigay sa akin. Yun din yung nakakalungkot na yung mga benefits na dapat makuha bilang isang empleyado, hindi namin nakukuha. At dito sa Japan, mabilis humanap ng trabaho at ibang career at opportunity. Basta meron kayo ng mga skills na hinahanap ng isang company, pwedeng-pwede po kayong lumipat ng trabaho kahit hindi pa tapos yung kontrata po ninyo. Ako, tumagal lang din ako dahil
Unang-una nag-aral ako ng college, tinapos ko muna yon. Nag-enroll ako sa mga iba't ibang masterclass para magkaroon ako ng skills na kailangan ng mga company dito sa Japan. And dito sa Japan, sobrang bilis lumipat ang trabaho. And mas pinipili ko na ngayon yung worth ko kaysa sa pangailangan ng company. Kasi nowadays, nare-realize ko na talaga na mas importante pala yung sarili natin. Yung tipong nagpapakapagod tayo para magtrabaho. Tapos, by the end of the day, pag hindi ka na nila kailangan, wala ka na. Wala ka ng silbi. Or, baliwala ka na sa kanila. Kaya itong pagiging housekeeper sa Japan ay talagang stepping stone lang talaga to para mas maabot pa natin ang tunay na pangarap natin at gusto nating career sa Japan. Kaya wag tayong tumigil sa pag-aaral, wag tayong tumigil mag-upgrade and mag-upskill. Kasi by the end of the day, ikaw lang din makakatulong sa sarili mo para maalis ka sa sitwasyon na yan. And I'm proudly to say, hindi na po ako housekeeper sa Japan. At sa mga susunod na vlog natin, ituturo ko sa inyo kung paano lumipat ng company. At kung paano natin gagawin para umunlad ang ating karir. Maraming salamat po sa panonood at see you again next time. Matane!